Ang pera at ang tao ni Shamgar Mangida. Ang pera ay bagay na may halaga na ginagamit bilang pambayad sa transaksyon o kalakalan ng dalawa o higit pang tao. Ito ang ginamit at ginagamit mapahanggang ngayon ng mga tao para sa pagpapaunlad ng kanilang mga sariling buhay, kumpanya, komunidad at nasyon. Noong unang panahon na wala pa ito, pagpapalitan ng mga produkto o barter ang pamamaraan ng mga tao sa kalakalan. Mapapansing mahirap at mabagal ang paraang iyon, pagkat minsan ay hindi pantay ang halaga ang isang bagay na itutumbas sa kapalit nitong bagay rin o kaya'y serbisyo. Ngayong pera ay ginagamit, madali na lamang ang mga gawaing katulad ng pagtitinda at pamimili. Hindi na kinakailangang buhatin ang isang sakong patatas sa palengke upang ipalit sa kalahating sako ng bigas, na tulad ng paraan noon. Mahalaga ang pera para sa isang tao, pagkat pera ang ginagamit sa pagpapaikot sa halos lahat ng kanyang pag-araw-araw na gawain. Sa pagkain, pag-aaral, pagtatrabaho, transportasyon, at marami pang iba'y makikitang pera ang ginagamit sa pagpapagalaw at pagsisirkulo nito. Maganda ang pera. Walang masama dito. Ang pagkakaroon ng pera o ng maraming pera ay hindi masama, pagkat mas maraming pwedeng itulong o ibabahagi ng isang tao sa kapwa niya. Subalit, ito'y nagiging masama kung pansarili lamang ang iniisip ng isang tao at hindi na iniisip o ipinahahalagahan ang kapakanan ng iba. Sa madaling salita, ay kung siya'y madamot, dagdag pa nito, ang pera ay nagiging masama kapag ang isang tao'y minahal ito. Sa Biblia ay makikita natin na ang pagmamahal sa pera ay labag sa kalooban ng Diyos. Mula din sa Biblia ay makikita natin na dapat hindi mapusok ang tao sa pagkakaroon ng pera.
Ang pera ay biyaya ng Diyos sa tao. Gamitin ito sa tama. Gamitin ng may magandang intensyon. At huwag na huwag itong sambahin sa pamamagitan ng sobrang pagtratrabaho upang magkaroon nito, na kahit napapabayaan na ang pisikal na katawan, pamilya o dili kaya'y nakakasakit sa kapwa. Kagalit ng Diyos, hindi ang pera, kundi ang taong mali ang intensyon at pamamaraan nito sa paggamit. Gayon din sa mga taong mali ang pamamaraan sa pagkuha nito. Katulad ng pagpatay, pagnanakaw, pagsisinungaling, at marami pang iba. Ang pera ay mahalaga sa buhay ng tao. Pero sana isipin natin na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa pera. Tayo dapat ang mamahala, magkontrol, magpatakbo, at gumamit ng pera. Hindi tayo ang kontrolin, patakbuhin, at gamitin ng pera. Ang pera at ang tao.